sa umagang ito, hapong ito, anumang oras, Panginoon, sa bawat sulok ng mundo, Panginoon, dalangin namin ang basbas mo, pagpapala mo, pagpapatawad mo, Panginoon, sa bawat kasalanan namin, maging sa isip, sa salita at sa gawa, nalalaman at di nalalaman, inihihingi po namin ng kapatawaran, Ama. Dalangin ko po, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon, Lord, na pagkalooban mo kami ng karunungan, bukas na puso, na mapakinig, Panginoon, ng mensahe mo, Ama. Hallelujah. Patawarin mo kami, O Diyos, sa pagsasalangsang namin o mga bagay, Panginoon, na hindi naging kalugod-lugod sa iyo o hindi nakapagpangiti sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na pagkalooban mo kami ng bukas na puso na maunawaan, Panginoon, ang iyong mga banal na salita, Ama. Sa pangalan ni Jesus, hinihingi ko po ang wisdom, knowledge, and understanding. Gabay na nagmumula sa banal na Espiritu, Ama. Basbasan mo po ang bawat isa na maunawaan namin, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Ang aming pagkatao sa harapan mo, sino kami sa harapan mo, at mga bagay na gusto mong malaman namin at masaliksik namin upang maging pundasyon ng aming pananampalataya, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Itago mo ko sa iyong likuran, ikaw lang mahayag at mag-glorify, Panginoon. In Jesus' name we pray, sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. So ayan, kung ano makikita po natin dito sa pag-uusapan natin, para po sa mga sa mga kumbaga sa starting point natin, sa pananampalataya. Na dito, ipapaunawa sa atin, sa ating pag-aaralan ngayong araw na to, na everything in spiritual, di ba, we must understand. Kailangan nating maintindihan muna before we engage. No, kumbaga sa kasal, sa mag-asawa, bago tayo mag-engage sa Panginoong Jesus, kailangan nating maintindihan kung saan tayo pupunta, kung anong relasyon ang ikakabit natin o anong relationship ang kailangan nating alamin, yung pagkakaroon natin ng communion, o relationship na tinatawag, para mas maintindihan natin na mas mababaw. You need to understand who you're engaging with. Kailangan mo maintindihan kung kanino ka nakikipag-engage. Kumbaga sa asawa mo, 'di ba, yung asawa mo, pinili mo 'yan makasama habang buhay, pinili mo 'yan, 'di ba, na makatuwang. Ganon din sa Panginoon. Kapag ikaw ay isang mananampalataya, at natagpuan mo si Jesus Christ sa buhay mo, kailangan mo munang alamin at unawain, katulad ng pinag-uusapan natin, kung kanino ka nakikipag-engage. Kasi wala nang hiwalayan 'to. Amen? 'Di ba? Yung ganitong mga sitwasyon, kapag kay Jesus ka nakipagrelasyon, wala nang hiwalayan 'to. Amen? Kapag na-maintain mo, ito po kapag na-maintain mo ang relationship na nasa kanya. 'Di ba? Kasi it's approach God. Nag-a-approach to sa Panginoon kapag tama ang relationship mo. Pero nag-a-approach din to sa Lord pag wrong ang relationship mo. 'Di ba? Kapag sinabing ikaw ay born again, even though we love Jesus, our precious Lord, kailangan din po na magkaroon ng benefits from salvation, from our salvation, Hinihingi din ng Diyos, o gusto din makuha ng Diyos, yung kanyang profit. Amen? Kaya nga, 'di ba, makikita nyo, yung profit ng eternal life na pinagkakaloob niya sa atin, kailangan nag-i-invest din tayo sa Lord. Kasi ang pakikipag-engage sa Lord, may profit yan na inaabangan ang Diyos din sa atin sa mga bagay na pinagkatiwala niya sa atin bilang mga anak, sa lahat ng tumanggap kay Lord. At hindi din tayo exempted sa mga suffering, 'di ba? Kapag tayo nakipagrelasyon sa Panginoon, hindi ibig sabihin exempted na tayo sa mga suffering dito. Kaya every relationship merong guidelines, 'di ba? Every relationship may guidelines. Sinungaling ako pag sinabi ko na kapag na kay Jesus ka na, hayahay na buhay mo. 'Di ba? Sinungaling ako pag gano'n ang sinabi ko. Kaya sabi nga dito, ang pamagat ng natin, don't provoke the demon. Huwag mong hahamunin ng demonyo dahil ikaw ay nakakilala na sa Diyos. Don't. Huwag mong hahamunin ang demonyo. So dito makikita natin yung mga principle sa pagiging Kristiyano. Kailangan mong maintindihan, kapatid, na may mga boundaries din sa mga bagay na dapat mong i-operate at hindi i-operate in relationship. 'Di ba? Kapag ikaw nakikipagrelasyon ka sa asawa mo, 'di ba? May mga iba't iba kayong differences, 'di ba? Kailangan mong alamin kung ano yung mga bagay, 'di ba, na kailangan mong hanggang dito lang yung boundary mo. 'Di ba, na may mga bagay din na kailangan irespeto mo yung asawa mo, 'di ba? O irespeto ka niya. 'Di ba? There's always boundary.
Amen? Even you are one. 'Di ba? May mga guidelines din, 'di ba? Halimbawa, sa trabaho niya na lang, pag sample natin. Halimbawa, siya ay nagtatrabaho ng NBI siya, for example. May mga may mga trabaho siya na hindi mo pwedeng alamin o hindi mo pwedeng malaman. Tama ba? Lalo na yung mga private investigation nila. 'Di ba? May mga part ng trabaho niya na hindi mo pwedeng pasukin. Kaya ang kailangan mo lang is respeto. Amen? For example, yung Pilipinas at USA, there are both nation. No? They are both bansa, 'di ba? They are both nation. Pero magkaiba ang nagko-control diyan. Iba ang nagko-control na president sa Pilipinas, iba ang nagko-control dito sa amin sa US, 'di ba? May different area, 'di ba? Na dapat doon ka lang may kapangyarihan. Alam mo 'yon? Yung sinasabi na ito yung tinatawag na jurisdiction. Pag sinabing jurisdiction, ito yung tinatawag na may part lang na nasasakupan ka. No, hindi ka pwedeng, halimbawa, nakita mo yung kapitbahay mo nagkakagulo, basta ka na lang papasok, tapos, oh, tumigil kayo, di nyo ba alam na ganito, di ba, yung ganun, manghihimasok ka sa buhay nila. Unless they give you legalization, tama ba? Unless they give you legalization. Katulad sa isang, halimbawa, disciple, di ba? Kapag ang isang disciple mo, kinuwento niya yung kanyang buhay sa'yo, no, at nag-open siya ng buhay niya sa'yo, ibig sabihin, she's giving you the open door na magbigay ng advice sa kanya. Hindi ka pwedeng manghihimasok agad sa buhay niya. Tama ba? There is always legalization. Na po? Si Maria, ang dami kong sample, no? Para maintindihan yung mas malalim, no? Si Maria, di ba? Si Maria. Hindi naman siya magbubuntis agad kay Jesus Christ kung di siya pumayag. Tama ba? There's always decision you make. You need to make. No? Kasi alam mo that there is commitment. May commitment na ini-engage ka. Diba? Hindi rin pipiliin si Maria kung hindi alam ng Diyos na karapat-dapat siya. Kapag nabasa mo yung Bible, she is righteous, no? Matuwid siyang babae. No, alam ng Diyos yung puso niya. No po? Kaya sometimes grace is not fair, 'di ba? Tayo kasi we are saved by the grace, no? Grace is not fair kasi we receive the grace even we are not karapat-dapat. Kaya minsan nasasabi mo sa sarili mo, Lord, I am not deserving. Hindi ko deserving to. Lahat tayo. It is written that we don't deserve. But God is so good. Diba? He is so gracious and able for you to receive the grace and mercy. Diba? Kaya dito, pag-aaralan natin kung paano mag-operate si Lord at kung paano ka din kung paano mo kailangan pang hawakan at alam mo yung boundary lang na pwede mong sakupin bilang bagong mananampalataya. You have to know your engagement sa Panginoon. Babasahin po ulit natin yung atin pong teksto, no? Sa Acts, sa Gawa 19, 11 hanggang 17, sabi niya dito, gumawa ang Diyos ng mga pambihirang himala sa pamamagitan ni Pablo. Kahit panyo o damit na kanyang ginamit ay dinala sa mga may sakit at gumaling ang mga ito at lumayas ang masamang espiritu na nagpapahirap sa kanila. May ilang Hudyo roon na naglilibot at nagpapalayas ng masasamang espiritu. Pinangahasan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa pagpapalayas ng masamang espiritu sa mga sinapian ng mga ito. Sinabi nila, sa pangalan ni Hesus na pinapangaral ni Pablo, inuutos ko sa inyo, lumayas kayo. Kabilang sa mga gumagawa nito ay ang 7 anak na lalaki ni Esiba, isang pinunong pari ng mga Hudyo. Subalit, sinagot siya ng mga masasamang espiritu. Yung masasamang espiritu po ang sumagot sa kanila, no? Kilala ko si Jesus at kilala ko rin si Pablo. Ngunit, sino kayo? At sila'y nilundag ng lalaking sinapian ng masamang espiritu. Tinalo silang lahat at nalubhang sinaktan, ano pat hubad, at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. Nabalitaan iyon ng lahat ng naninirahan sa Epeso, maging Hudyo o Hentil, kaya't natakot silang lahat
at pinuri ang pangalan ng Panginoong Jesus. Purihin ng Diyos sa kanyang salita. Na po? Bakit pinuri nila yung pangalan ni Jesus? Kasi even yung masamang espiritu, worship si God. Tama ba? Kilala ko, sabi niya eh. Kilala namin si Pablo. Kilala din namin si Jesus. No? Kaya nila, worship si God, kaya sila naniwala. Kaya maraming mananampalataya ang naniwala kay Jesus Christ kasi mismong masamang espiritu, kilala nila si Jesus. Amen? Kaya ikaw dapat, kung ang masamang espiritu kilala si Jesus, hindi ba dapat you are? Di ba? Hindi ba dapat mas kilala mo si Jesus? Tama ba? Di ba po? Yun yung sinasabi dito sa gawa. No? Dapat anak, kung yung masamang mga espiritu, tas ikaw, you are chosen, pinili kita, dapat mas higit mong kinikilala kung sino ako. No po? Kaya pinapahayag ng Panginoon sa atin, ano po, by the power of the Holy Spirit, ano po, salamat sa grace ng Lord na pinapaunawa sa pamamagitan ko po, nauunawaan ko yung ganitong bagay na nabasa ko siya, pero mas pinapaunawa ng Panginoon ng mas malalim para maintindihan natin, para hindi tayo magkaroon ng kakulangan ng karunungan. So, ibig sabihin pala, hindi lang basta kilala mo, kasi ito nga pong mga tao na to, anak sila ng punong pari. So, ibig sabihin, from kabataan nila, tinuturuan sila ng mga bagay about sa Panginoon. Pero totoo pala, no, hindi sa tagal. No, hindi sa tagal para maunawaan mo na po ang kapahayagan ng Diyos. Kapag hindi mo talagang kinikilala ang Panginoon, you will never find Him. Maniwala kayo. Maraming Kristiyano, sabihin ko po sa inyo, 35 years old na sila, ilang taon na sila ngayon, no po? Pero hindi nila kilala si Jesus. Hindi nila alam kung sino ang mga kamag-anak ni Jesus, bakit siya pinanganak, bakit ba siya tumubos ng kasalanan, sino siya sa kanya, bakit sa pamamagitan niya naligtas tayo. Maraming nagcha-church, gumagaya lang sila, gaya-gaya, kasi nga, yung mga, munang bata pa sila, ito yung sinabi ng magulang nila, kaya nagcha-church sila. Pero yung kaunawaan, wala sila nun. Kaya iba ang kilala sa kumikilala. Magkaiba yon. Kaya napakahalaga ng pagkilala sa Diyos. Kasi pag may pagkakilala ka sa Diyos, meron kang banal na takot. Kasi, ang takot sa Diyos, ang unang karunungan. It is written, no? The first knowledge, sabi sa Proverbs, is the fear of the Lord. Kaya kapag wala kang takot sa Diyos, hindi ka totoong matalino. Diba? Kapag wala kang takot sa Diyos, hindi ka totoong matalino. Kung ang pagtalino na pinagyayabang mo sa mundo is may pera ka, may pinag-aralan ka, ganitong estado ng buhay mo, ikaw na ang pinakamahirap na tao. No, akala mo lang angat ka, pero ang totoo, sa mata ng Panginoon, ikaw na ang pinakamahirap. Kaya you have to stop and think, no? Kanino ka ba nag-i-engage? Nung tumanggap ka kay Jesucristo, sino ba talaga'y kinikilala mo? Sino yung mga binibigyan mo ng benepisyo? Kaya nga, if you do not know how to fight, you cannot get it. Kapag hindi mo alam kung paano sila kalabanin, hindi mo yun makukuha. Katulad ng mga anak na to, 7 sila. Biruin mo, isang masamang espiritu lang yun. Sinugatan silang lahat. 7 sila ha, 7 sila. Kilala nila ang Diyos. Diba? Kaya nga sabi ko po dito, huwag niyong hahamunin ng demonyo. Kapag wala kang higit na kaalaman at sapat na kaalaman, huwag kang haharap sa demonyo. Kasi alam din nila pag kilala mo ang Diyos o tagasunod ka ng Diyos at alam din nila kung alipin ka nila. Maniwala kayo. Babalik sa inyo, magbabound sa inyo. Ikaw nga, Andrea, gaganunin ka niyan. Diba kanina nga lang nagkasala ka eh. Alam nila, kilala ka nila kung sino ka. Kasamahan ka rin namin. Diba? Kilala nila pag hindi ka talagang purong sumusunod sa Panginoon. Kilala din nila yung mga kasamaan mo. Ibubulgar nga nila minsan eh. Kaya nga tingnan mo tong espiritu na to, anong sabi nila? Kilala ko si Pablo, kilala ko si Jesus. Kayo, sino kayo? Diba? Biruin nyo yun? Diba kaya kailangan ikaw, no, kapag ikaw nakatanggap sa Diyos, siguraduhin mo na kilala mo yung Diyos mo. No? Kikilalanin mo yung Diyos mo. Kasi pag hindi mo kinikilala yung Diyos mo, mananatili ka sa mga gawa kung anong ginagawa mong dati. Pero pag nakilala mo yung Diyos mo, bibigyan ka niya ng wisdom, knowledge, and understanding. Ipapaunaw sa'yo, irirenew yung puso mo, irirenew yung mind mo.
'Di ba? Kasi pag hindi mo alam labanan, 'di ba? Tingnan mo yung dapat na benefits para sa 7 na yon. Kung totoong kilala nila si Jesus Christ, dapat yung benepisyo na yon magwi-win sila eh. Mawi-win nila yung soul na yun eh, na sinaniban eh. Pero dahil hindi sila ganun pa, wala sila sa boundary, pumasok sila sa boundary na hindi pa sila dapat nandun. Hindi pa sila ganun kalakas kay Pablo para gawin nila yung mga bagay na yun. Wala pa silang higit na karunungan at higit na kaalaman na makipaglaban sa espiritu ng demonyo. Lumaban sila, kaya sila napahiya. Pero hindi papayag ang Diyos na mapapahiya ang pangalan niya. Bakit kamo? Kasi mismong yung masamang espiritu, pinakilala siya. Kaya hindi natin sasabihin sa kwento na to that God is not sovereign. God is not powerful. Kasi mismong masamang espiritu kilala si Jesus. Never ipapaya ng Diyos ang pangalan niya. Hindi ibig sabihin, hindi nila napalayas yon sa pamamagitan ni Jesus Christ dahil sinabi nila sa kwento, sa pangalan ni Jesus lumayas kayo. Hindi lahat ng taong nagre-rebuke sa pangalan ni Jesus may kapangyarihan at may authority. Naintindihan niyo po ba yung storya? Na po, hindi dahil tumanggap ka kay Jesus Christ, you already have authority pag hindi mo siya kilala. Hindi ka kaagad nagkakaroon ng kapangyarihan kasi there is empowerment of Holy Spirit. May empowerment din, pwera yung receiving. Diba? Kaya nga may baptism ng Holy Spirit. Amen po ba? Kaya huwag kang lalaban sa labanan na hindi ka naman tinawag. Na pag gusto mo lang magmagaling o gusto mong ipasikat na ikaw ay anak ng Diyos, tapos hindi mo naman alam yung ganitong labanan, huwag kang lalabang kapatid. Huwag mong hahamunin ang demonyo. Mapapahiya ka. Pero like we said, no, like I said, even Jesus Christ, no, kilala siya ng masamang espiritu. At hindi niya ipapahiya ang kanyang pangalan. Sabi nga Romans 8:28, all things work for good to those who believe. No? Ang lahat ng bagay, nalalaman ninyo, sabi niya sa Tagalog, na ang lahat ng bagay, di ba po, paano sa Tagalog? Yan, paano nila binigkas sa Tagalog? Basahin ko lang po, no? Sa Romans 8:28. Kasi hindi maganda yung nangyari sa kanila eh, di ba? Dapat yun, kung tutuusin, mapapahiya si Jesus. Pero hindi pinahiya ng Lord dahil mismong yung mga espiritu na yon pinakilala nila that Jesus. No, they know Jesus. Sabi niya dito sa Romans 8:28, alam nating ang lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Di ba? May tinawag ayon sa Kanyang layunin according to His purpose, kapatid. Hindi lang all things work for good. Hindi lang ganon. Kailangan unawain may birth, no? Di ba? Hindi, sabi dito, no? All things work for good, di ba? To those who love Him. Alam din na masamang espiritu pag di mo mahal yung Diyos mo. Kasi, ang sabi ng salita ng Diyos, ang totoong nagmamahal sa Kanya, nag-o-obey. Tama ba? Di ba yun ang sabi ng John? Sa book of John? Di ba? If you love me, you obey me. Mismo si Jesus Christ nagsabi nun. Kaya alam din ng masamang espiritu kapag hindi mo sinusunod yung Diyos mo. Kasi kilala ka nila eh. Kilala nila kung kakampi ka din nila. Di ba? Kilala nila pag gumagawa ka ng katulad ng ginagawa nila. Diba? Kaya, sabi niya, ano ba, alam niya yung nagmamahal sa kanya, silang mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Sa English, sabi niya, who love Him, who have been called according to His purpose. Kaya pag di mo purpose, wag mo lalabanan. Pag hindi ka doon kapanawagan, wag mong lalabanan. Kasi mapapahiya ka. Na po? Kaya nga, everything is employed to serve your purpose. Now, ini-employed ka ng Diyos to serve your purpose. Kaya kung hindi pa yun ang kamamanawagan mo, wag mong ginagrab agad kasi baka mapahiya ka. Halimbawa na lang po, dito na lang tayo sa leadership halimbawa. Wala ka pang ganun kaalam. Tapos sasabihin nila, ilalagay ka na sa leadership dahil gusto lang nila magkaroon ng katulong sa body of the Christ. Pero hindi ka pa talaga doon kapanawagan. Diba? You have free will. Sabi nga ni Nani Andrea kanina, you have free will to say no. Kasi alam mo sa sarili mo pag kaya mo na o hindi. Huwag kang grab ng grab. Pag di mo pa kaya, kasi sarili mo nga lang muna, hindi mo pa maano eh. Diba? Hindi mo pa nga madisiplina, sarili mo, kaaway mo. Diba? Hindi mo pa nga alam yung totoong commitment mo at engagement mo sa Panginoon eh. Diba? Paano ka mag-handle ng ibang buhay kung sarili mong buhay, hindi mo pa naayos?
You have to understand the boundary. Na po? Kaya nga, kung pupunta ka sa ibang land, no? At hindi ka naman inordain doon, hindi ka mananalo. Katulad nila, pumunta sila sa bahay na may nasasaniban. Hindi naman sila tinawag para doon, di ba? Di ba? Kaya nga sabi sa Revelation, ano sabi sa Revelation? Sabi sa Revelation, di ba? Darating ang panahon na mag-o-open ang pit sa ilalim ng lupa, 'di ba? At lalabas yung mga evil spirit. Lalabas sila. No kapatid, kaya tayo hinahanda ngayon kasi sa Revelation makakaharap natin ngayon nga nakakaharap natin eh. 'Di ba? Tapos anong sabi? Bibigyan lang daw sila ng given na power to certain things dito sa earth. No? Ibig sabihin, there is no spirit that can function on the earth without jurisdiction. Walang espiritu, walang evil spirit dito sa mundo, no? Na walang nasasakupan. May kanya-kanyang espiritu na nasasakupan. Na kumbaga, may kanya-kanyang assignment ang mga evil spirit, may kanya-kanyang assignment ang mga anghel, may kanya-kanyang assignment ikaw din na mananampalataya. Pero meron ka lang ding nasasakupan. Huwag kang pupunta sa bagay na may boundary na hindi mo pwedeng pasukin. 'Di ba? Kaya napakahalaga na alam mo yung iyong jurisdiction. Kasi magpa-function lang yung kalooban sa'yo ng Panginoon kung kilala mo, kung alam mo, no, na ito yung teritoryo mo, hanggang dito lang yung kaya mong pasukin. Na po? Hallelujah. Ayan, kaya kaya napakahalaga na alam mo yung authorization mo. No? Kapag ikaw ay may authorization, no? Because everything, no, everything is under control na ating Diyos eh. He is Elohim eh. He is God in control. He is God, sovereign God, no? Kaya kailangan alam mo na may authorize ka bago ka makialam sa part na 'yon. Dapat alam mo that you have knowledge, 'di ba? Niloob ng Lord na mapunta ka sa part na 'yon, niloob niya na maging tagapagturo ka. No, bago mo hakbangin yun o sakmalin yun, niloob ng Lord na magkaroon ka ng leadership, niloob ng Panginoon na sa evangelist ka, di ba? Niloob ng Lord. Di ba? Hindi basta mo hahakbangan yun kasi mapapahiya ka. Napapahiya ka kasi babalik sa'yo at magbabounce sa'yo. Sabi ko nga po, meron akong kakilala, no? Nag-rebuke siya ng demonyo. No? Kinabukasan siya'y nakahiga. Di ba? Hindi niya kinaya, hindi rin niya napalayas. Kasi wala pa siya doon sa part na 'yon ng level, no? There is throne. Bawat may level po kasi 'yan. No, hindi dahil mananampalataya ka na ngayon, kaya mo na. Tingnan mo nga, pag mga problema lang, hindi pa espiritu yan ha. Mga problema pa lang ng buhay, bumibigay ka na. Problema pa lang sa anak, umiiyak ka na. Paano na kapag inatake ka ng mga ganitong klase? Hindi mo kayang labanan. You have to know. You have to have knowledge, understanding, na bago natin pasukin to. Kasi we are fighting by the Spirit. Hindi tayo nakikipaglaban sa mundong ito, sabi nga sa Ephesians 6. We are fighting by the Spirit. No, kapag wala kang alam, hindi mo alam, inaatake na rin pati mga profits mo, di ba? Pati mga possession mo, kayamanan mo, inaatake ng mga espiritu sa labas. Kaya hindi natatapos yung gastos mo, no? Kasi you have lack of knowledge, hindi mo inaalam. Kaya kanila natatalo. No, kaya know your function. Kailangan alam mo yung authority mo. Kaya that's why we need to pray. No? Kailangan nating manalangin. Kailangan natin na mababad sa panalangin. Kailangan natin yon. Kasi tingnan nyo kung bakit hanggang ngayon sinasakop nilang Israel. Bakit hanggang ngayon? Mula pa noon, no? Ang daming gustong sumakop sa Israel. No? Kasi may sariling jurisdiction ng Israel. May sariling pangako ang Diyos doon. May covenant ang Diyos doon. Kaya hindi nila matalo-talo. Bakit sila inaatake ng ibang bansa? Kasi gusto nila na masakop yung galing sa Diyos, yung para sa Diyos. Pero never nilang mangyari. Bakit? There is covenant there. May covenant ang Diyos doon kahit kailan. Masasaksihan po natin, no, pag pinalaya ang Israel ngayon. Yes, inaatake nila Israel hanggang ngayon. Pero dahil maraming nananalangin para sa Israel, nag-humble ourselves sa Israel, isa tayo sa mga nananalangin sa Israel. Masasaksihan natin ngayon na wala talagang makakasakop sa Israel. Tandaan nyo po, gagamit ang Diyos ng ibang bansa para tulungan ang Israel. Hindi sila papayag. Even ang US tumutulong sa Israel. Bakit hindi bumabagsak ang ekonomiya ng Israel? Even ang US nagpopondo sa Israel. Bawat bansa nagpopondo sa Israel because they are the promised land. Kaya hindi bumababa ang kanilang ekonomiya.
hindi bababa ang ekonomiya ng Israel kasi sila ang promised land ng Diyos. At walang makakatalo sa kanila. 'Di ba? 'Di ba? Kaya yung mga spirit doon gusto nilang makuha yung place na yon pero hindi nila makukuha. 'Di ba? Kasi ano sabi ng Diyos? 'Di ba sabi ni Jesus? Jesus said, sabi niya, "Those whom my Father has put my hand, nobody can pluck them out." Ang lahat ng mga nasa kamay ng Diyos, nobody will can pluck out, sabi nga. Walang makakapagtalo sa kanila. Walang makakaagaw sa'yo sa kamay ng Diyos. Kaya, meron sa atin, hindi tayo talaga pantay-pantay, mga kapatid. Hindi tayo pantay-pantay. Yes, somebody have more power, no? Tsaka, more authority. Na po, hindi lahat binibigyan ng more power at authority. No? Pero kapag inalam mo, no? Sabi nga ng Lord, kapag kulang ka ng wisdom, humingi ka. 'Di ba sabi niya sa James? Kaya pag sinasaliksik mo, hindi ko sinasabing madamot ang Diyos. 'Di ba? Kasi itong lahat na to available sa ating lahat. Hindi ko sinasabi na may pinipili ang Diyos, pero itong lahat na to, ang kapangyarihan, ang authority, it is available sa bawat isa. Available to sa bawat isa. Pero kailangan mong saliksikin, kailangan mong unawain, at kailangan mong alamin. 'Di ba? Hindi basta-basta 'to binibigay ng Panginoon kapag hindi mo alam i-handle. Kaya nga tingnan mo, bakit ka nakatanggap sa Diyos? Nakatanggap ka sa Panginoon nung tamang edad ka na. 'Di ba? Nung panahon na tama na 'yung edad mo, hindi yung isip bata ka pa. 'Di ba? Yung tama ng edad, may sapat na kaalaman, 'di ba? Tinuturo niya 'yung kaalaman. Kasi hindi niya pwedeng ipagkatiwala ang kapangyarihan na 'to sa bata. Tama ba? Di ba? Hindi niya pwede ito ipagkatiwala sa 8 years old, or sa 3 years old, or sa 2 years old. Amen po ba? Di ba? Kasi yung authority and power na to, it is powerful. Di ba? Halimbawa, yung anak mo, hindi mo, kahit na yan ay 5 years old, hindi mo pwedeng iwanan yan sa tabi ng swimming pool. Di ba? Di ba? Kasi may age na tamang edad. Di ba? Bago mo siya pagkatiwalaan. Kaya nga dito sa Amerika, kailangan niya mag-18 years old bago siya magkaroon ng driving license. Di ba? Ikaw din sa Pilipinas, may edad din. Di ba? Kaya nga dito, kahit sa kapangyarihan ng Diyos, there is matured enough Christians para tanggapin ang authority and power. Hindi basta-basta tinatanggap to. Hindi ka basta-basta i-empower ng Espiritu Santo pag alam niya na hindi ka handa at hindi mo hinihingi. Pag hindi ka willing. Kasi paano mong gagamitin ang taong hindi naman willing alamin o kilalanin ng Diyos? Di ba nga? Di ba? Hindi sapat na, okay na yun, kilala ko na yung Diyos. Hindi ganon. Kasi there's more. Nakahanda ang Diyos sa'yo. Pero paano kung ayaw mong desisyonan? Ayaw mong magpasakop. Paano ibibigay ng Diyos yung nakalaan na kaloob para sa layunin niya para sa'yo? Tama ba? Di ba? Di ba po? Kaya kailangan alamin natin the name of Jesus, no, need also a spiritual jurisdiction. The name of Jesus, ibig sabihin, ang pangalan ni Jesus, kailangan din ng spiritual na nasasakupan. Di ba? There is boundary doon. Kasi there is level of faith. Di ba? There is level of faith and there is level of gift. Hindi mo pwedeng tanggapin lahat ng gift. You need to also have the power over that spirit, sabi dito. If you come to the spirit in the name of Jesus, kapag kinalaban mo yung espiritu ng demonyo, kailangan dala-dala mo yung espiritu ni Jesus. The Holy Spirit, diba, na i-empower mo. Kaya nga bakit sinasabi, kailangan filled ka ng banal na espiritu. Kasi kailangan ipid mo yun. Pag powerless ang Holy Spirit, paano ka lalaban? Di ba? Yung kilala mo lang si Jesus Christ, tapos nagre-rebuke ka ng demonyo, tatalon sa'yo yun. Di ba? Katulad nung nangyari dito, sinaktan sila. Sugatan sila, 7 sila, isa lang kalaban nila. Tama ba? Di ba? Kaya meron po talagang ranking di ba? May ranking na low, no? May ranking na low kasi nagi-struggle ka pa. Pag nagi-struggle ka pa, no, sa will ng Panginoon sa'yo, sa gusto ng Diyos para sa buhay mo.
Kaya nga, it take grace. No? It take grace, no, para makita, para ma-look far away mo yung pwede mong gamitin para manalo ka sa fight, sa bawat laban. It take grace. It's only by the grace of the Lord. Hindi ko sinasabi na, oh, mas makapangyarihan ako, mas makapangyarihan si Nanay Andrea. Hindi. Everything is take by the grace of God. Kasi walang makakalaban pag ang Diyos ang nag-control. Pero God want to see your ability at kung ano yung profit na pwede niyang makuha sa'yo. Kaya nga may pinagkatiwalaan ng 5,000, 3,000, 1,000, di ba? Kasi tinetesting ka ng Diyos. Pag hindi ka niya mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, paano ka niyang pagkakatiwalaan sa malaking bagay? Simple like that. Di ba? Kaya kung gusto mong manalo sa bagay na gusto mong asamin, di ba? You have to learn deeper. Di ba? Know the Lord deeper. Seek the Lord deeper. Di ba? Para yung pundasyon mo hindi bulok. Kasi maraming Kristiyano ang ugat bulok. Sorry po. Pero yan ang ano ng Lord. Maraming Kristiyano ang bulok, ang ugat bulok. Hindi dahil hindi ka nakikita ng tao sa ginagawa mo. Na po, you can deny. Lalo na sa mga masamang espiritu. You cannot deny. Kilala ka rin nila kung kapwa ka nila. Pagkasama ka nila, kasamahan ka nila, kakilala ka rin nila. Di ba? Kaya, God don't criticize what you cannot do. Hindi kinikriticize ng Diyos yung mga bagay na hindi natin kayang gawin because we are not all perfect. Pero God is ready to fill you. Di ba? Gusto ng Diyos na i-pour yung grace niya. Kaya nga, kailangan dinadasal natin yung grace ng Lord eh. Yung Lord, hindi ko kaya yung part na patawarin tong tao na to. Bigyan mo ako ng grace para patawarin siya. Hindi natin kaya pag sa sarili lang natin. Lord, hindi ko kaya tong bagay na to. Turungan mo kung maunawaan yung salita mo. It takes grace po. Hindi dahil sa sarili nating kakayahan o pangunawa lang. No, kaya nga, hindi fair yung grace eh. No? Lamang tayo sa iba. Kahit noon sa mga 'di ba sa mga Hudyo noon, lamang tayo. Kasi we live by the grace of the Lord. Kaya wag naman nating sayangin na yung binibigay. Kasi gusto tayo ng Lord magamit. Gusto niya magbenepisyo tayo. Kasi pag hindi ang Lord ang nagbenepisyo sa atin, tingnan nyo, 'di ba? Masasaktan ka ng ibang espiritu na hindi naman gusto ng Diyos. Pero dahil hindi mo inaalam yung kapangyarihan at karapatan mo bilang chosen, bilang redeem na anak ng Diyos, natatalo ka because of lack of knowledge. Diba? Natatalo ka ng konsensya mo, natatalo ka ng sarili mo kasi nagsiself-pity ka. Natatalo ka. Kaya dapat lagi natin hilingin yung grace ng Lord. No? Di ba po? Kasi only God have His own sovereignty and grace and love and mercy sa bawat isa sa atin. Di ba po? Kaya nga, yun yung plano niya sa buhay natin. Ano po? Malaman natin una sa lahat, di ba? Ito nga sa pinag-aralan natin. Alamin natin na po yung ating part bilang mananampalataya. Huwag tayong sugod ng sugod. Katulad ng title natin, huwag mong hahamunin ng demonyo. Ano po? Huwag mong hahamunin. Kaya, hindi ka nakahabol, Ashley, ang topic natin is sa Acts 19:11 hanggang 17. Po, hindi tayo kinikriticize ng Diyos. Alam niya na may kahinaan tayo. Alam niya po na powerless tayo. It's all by the Lord. It's all by the grace, love, and mercy ng Panginoon. Kaya tayo nagiging malakas. At yun ang gustong alamin ng Diyos para mai-ordain niya tayo sa mga layunin at kaloob niya sa atin, sa lahat ng nagmamahal sa Kanya. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. To God be the glory sa mensahe na to. And I hope and I pray na nakatulong to sa atin. No? Una, kilalanin natin yung sarili natin. Alam natin dapat, katulad ng introduction ko kanina, sa everything sa spiritual, kailangan nating maintindihan before we engage, no? Sa mga bagay na kakaharapin natin. Alam natin yung relationship natin through Him. We understand where we engage. Para alam natin yung i-approach natin sa Lord, kung paano natin siyang i-approach, kung paano natin mararanasan. Kaya nga dito, nakikita mo, di ba, kahit handkerchief, may kapangyarihan. Binigay lang ni Pablo yung handkerchief, 'di ba? Pero pwede nilang gamitin pangpalayas ng masamang espiritu. 'Di ba? Kasi bakit? Because Pablo have authority and power. 'Di ba?
Kaya, yun po, ano, kaya kahit yung masamang espiritu, kilalanin sila si Pablo kasi alam nila na may authority si Pablo and power. 'Di ba? Kaya purihin ng Lord, to God be the glory. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Panginoon, sa wisdom, knowledge, and understanding na pinapaunawa mo ngayon. Salamat po, Ama, na ikaw ang aming Diyos na nagpupur ng grace sa bawat isa sa amin. Salamat na naiintindihan namin ang mga bagay, Panginoon, na gusto mong ipaunawa ng unti-unti by your grace, Panginoon, mercy and love, Panginoon. Darating din po ang panahon na may ordain kami to win the battle, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang lagi naming kakampi, Panginoon, at kapangyarihan, Ama. Purihin ka, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa knowledge, understanding, and wisdom. Sa iyo ko, Panginoon, inilalagak ang lahat ng kapurihan, Panginoon, kalwalhatian, kapangyarihan mula pa noon, ngayon, at magpakailanman. In Jesus' name, Amen and Amen. Praise the Amen. Lord. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Ano po? Ayan, so glory to God. Naintindihan niyo po ba ang ating mensahe ngayong araw na to? May mga tanong po ba kayo?